Guys, ito na naman tayo. Ito yung bago kong tuturo sa inyo, tutorial sa kung paano tayo mag-check ng unit katulad sa backhoe para malaman natin kung yung tamang daily check natin. Saka salamat nga pala sa mga followers ko dyan, sa mga naka-likes o naka-subscribe din nyo. Thank you very much. Umpisahan na natin. Dito tayo magsisimula. Tingnan natin yung kapuuhang bakit nga kung mayroong sira. Ito yung bakitot. 5 piraso yan. Yan. Ito bakitot to, 5. Yung sa loob ng bakitot nito, mayroong adapter yung pinaghawakan ng ito bakitot. Tapos check nyo lang kung mayroong mga leakings or mga crack. Kasi pag mayroong crack, hindi natin pwedeng operation yan kasi masisira lalo eh. Dito tayo sa taas. Ito yung link. Yan. Link yan. Sinasabi kadalasan nila, it's link daw. Pero pareha lang yan. Punta natin to dito. Saka tingnan natin yung deeper arms niya kung wala bang mga tagas yung mga linya sa tubo. Dito. Saka ito pala yung mga busing, yung niya. Deeper arms. Saka yung deeper arm cylinder niya, magkahiwalay. Ito tayo. Dito naman, ito yung kabuuhang track pad niya. Track pad yun. Tapos, dito sa baba, kailangan mo din i-check kung ano na siya, kung meron bang mga crack katulad ng sinabi ko. Track link to. Saka ito yung upper roller. Dalawa. Sa baba naman, yun, bottom roller. Ito yung guys, roller guide. Kasi pag wala to, madidiscarrel yung trackpad natin. Kailangan to importante. Tapos tingnan nyo rin yung yung trackpad kung yung maluwag. Kasi pag maluwag, madali tayong madiscarrel. So ituturo ko sa inyo dito, ito yung final drive gear sa ilalim. Sprocket. Yan. Dito naman sa kabila, ang laman nito, dito yung travel motor niya. Dali. Tapos, tingnan natin, check natin kung walang mga tagas kasi meron birugin dyan. Titingin nyo rin, walang mga damage dyan. Saka dito, yung laman pala ng dito, nasa ilalim yung swing ring, swing bearing, at saka ito, turning table. Kapareha lang to sila at saka dito. Dito, kailangan natin i-check yung mga filter kung mayroong mga sira, tapos yung leaking, saka dito yung niya. Yung mag-check kayo ng hydraulic oil. Ayos pa to, pero pag wala na, na-empty na talaga siya, pwede nyo nang palagyan ulit. Pero yung tama talaga hanggang dito, yung normal na sa gitna. Ito pala yung main pump. Sa mga bago dyan na hindi pa alam yung mga bawat pisa ng bako, kahit paano, meron akong may share sa iyo ng mga kaunting kaalaman ng naman. Sa abot ng aking mga kaya, dito ito sa inyo. Ito yung main pump. Ito mga linya na to. Ito yung water separator. Ito yung engine filter. Meron pang iba dyan. Yung banda dito, ito yung diesel tank. Diesel tank. Ito tayo. Ito yung counterweight. Saka sa ilalim, kailangan din natin i-check kung baka mayroong mga tagas-tagas sa sinasabi ko kanina, yung mga ganyan, same lang doon tinuturo ko parehas kanina. Tandaan nyo, mayroong mga leaking, kailangan nyo talagang alamin para hindi, hindi dadami yung tagas niya. Saka mapansin nyo rin kung malakas pa o hindi. Para alam natin sa supervisor at mekaniko. Dito muna tayo sa kabila. So,
dito tayo sa kabila. Kadalasan kasi mga guys, bossing, yung battery natin doon sa apakan, sa kabila. Pero yung sumlayo na brand, iba kasi ito dito nila nilagay. Saka ito yung ano natin, no, condenser. Ito sa tubig to, yung sa wiper doon. Ito, yan, sa aircon, department. Simple lang naman yung ano natin, check. Tapos, huwag yung kalimutan dito. Yan. Ito yung lagayan ng air cleaner. Alam nyo, minsan yung unit natin, kala natin, ano, tag-lolo power. Kasi, yung ano na, puno na yung alikabok, kailangan natin tanggalin yan. Kung may authorize tayo, pero kadalasan, hindi naman tayo pwedeng tatanggal yan. Meron na tayong mekaniko. Yun na nga lang kung ano tayo, may authorize tayo, tanggalin yan, tayong maglilinis. Pwede yan. Pero pag maraming alikabok kasi yung air cleaner, manghihina yung ano, yung bako natin, yung unit natin. So, kailangan din natin bigyan ng pansin para malinis. Ito naman, tuturo ko sa inyo yung ano. Ito yung boom. Pag isang phase lang, boom. Dalawa. Ang sinusupplyan yan is boom talaga, boom to. Tapos ito yung silindro, boom cylinder. Ibig sabihin, pag dalawa, boom cylinder. Pag isa lang, cylinder. Yung pinagsuplayan niya yung boom. Katulad dun sa dati. Hirap mag ano ah. Ito tayo. Dito tayo sa taas. Ang gawin natin, meron tayong i-check dito na gear oil sa ano, swing motor. So, kailangan natin yun i-check kasi pag pagkusan yun ng langis, masisira yung bearing niya. So, tingnan natin kung meron pa. Ito lang yan eh. Ito. Meron pa siya guys. Oh. Ang dami pa. Pag wala na talagang laman yan, so hindi mo na makita. Dapat nating punasan. Suma, ano to eh. Balik natin ulit. Ayan, madami pa. Pwede pa siya. Tsaka dito pala sa ilalim, ito yung sinasabi nilang swing motor. Ito, swing motor. Tsaka yung isa, dun sa baba, yung swivel niya. Ito yung swivel, ito yung swing motor. Dito naman sa ilalim, yung tinuturo, ito yung main control valve. Siya yung nagko-control mula doon sa hydraulic tank, yung nagsusupply ng mga hydraulic papuntang dito. Lahat-lahat na dyan sa ilalim. Ito yung operator cap. Ito yung ano, hydraulic tank. Fuse to. Ito lalagyan. Ito yung sa diesel banda. Buksan natin yung engine. Okay. Dito na tayo sa engine. Basic lang naman gawin natin to. Hindi naman lahat natin si-check. Yung ano lang talaga, yung pinaka-importante lang gawin natin bawat araw. Una, tingnan mo muna natin yung paligid niya. Kung mayroong mga sira o mga ano ba, mga bolt na nag-loose. So, ito yung ano, sa aircon compressor to. Initingnan mo din yan, lalo na maluwag yung belt niya. Pag tumutunog na yan, mahina yung supply ng ano niya, aircon. So, kailangan mong tapain kung maluwag na ba. Tumutunog yan pag maluwag yung aircon belt niya. Tapos yung propeller naman, ito yung propeller ng engine. So, mayroong mga belt dyan na pwede mong tingnan. Baka mayroon ng mga gas-gas. So, ito yung alternator propeller. Ito naman, tangke ito ng ano, water coolant. Tingnan natin. Tips nga pala, huwag nyong hawakan pag mainit ha. Tandaan nyo.
meron namang warning nakalagay. Pag mainit, wag nyo talaga kasi ano yan eh, puputok yan. Pressure kasi yan. Pag nagbukas kayo nito, push lang muna saglit. Yun. Paluwagan nyo para makasingaw yung ano niya, yung hangin sa ilalim. Saka nyo buksan. Tingnan natin kung madaming laman. Ayan. Puno pa. Puno pa siya. Pwede pa yan. So, balik natin. Ganon din, tutulak natin tapos twist natin doon. Pitan nyo lang. So, okay. Ito pala yung ano. Ito yung turbo charger niya sa makina. Pag nasira to, wala nang mahina na yung function ng ano natin, yung unit. Ito lang yung nagdadala ng lakas sa makina. Yung muffler, ito yung kabuuan ng ano, makina. So, tingnan natin yung ano, engine niya. Yung tama kung maganda pa ba yung oil niya. Meron pa. Wala pa naman. Para makita natin yung saktong level niya, dapat nating punasan. Kaso madumi na yung ano, kung kahit kamay man lang pwede na. Wala na. Hindi natin nakikita. Balik naman natin doon para makita natin yung tamang sukat. Ayan, puno pa. Ayos pa to. Tips nga pala sa mag-check ng engine oil, dapat naka-proper ano yan, yung unit natin nasa tamang platform, hindi siya pa ganon, hindi pa ganon. Para makita natin yung saktong level ng engine oil niya. Para balance yung pag-check natin. So, yun lang yung iba. I-close na natin to. Ito pala yung ano niya, engine hood cover ng makina. Engine hood. So, baba tayo. So, yun lang mga bossing guys. Kahit pa paano meron akong na-share, na-itulong sa inyo na kunting kaalaman. Basic lang yung gagawin natin, daily natin itong ginagawa, lalo na tayo ay mga operator. Huwag natin pabayaan na ano lang, hindi natin pansinin, ganun, dahil kampante ka, hindi. Kasama sa trabaho natin yung araw-araw tayo mag-check ng unit. Langis, lahat-lahat kung anong meron dyan. Kailangan talaga, kasi kapag nasira yung unit natin, sinong sisisihin? Tayo lang naman dahil tayo yung ano, gumagamit araw-araw. So, kailangan talaga yan. Saka pala sa ano, sa mga bagong natuto ng excavator, ingat lang kayo. Huwag niyong anuhin, madaliin. Saka double check para hindi tayo hindi tayo sa trabaho. Bigyan natin ng pansin yung araw-araw natin pag-delete check ng unit para din naman yun sa ating sarili. Para yung trabaho natin continue, hindi tayo masiraan. Kung mayroong konting sira o kahit basta nakikita nyo na may problema, paalam nyo sa mga yung malapit sa inyo, yung deadman o ano ba, supervisor o mechanical, ganun sila. Para malaman nila kung ano yung mga problema. So ito lang muna sa ngayong araw, mga boss, guys. Maraming salamat dyan. Thank you for watching.